Miss Justin, para sa mga magsasaka ay yung rollback na binabanggit ay masyadong maliit pa yun kumpara dun sa dating presyo ng langis na 55 pesos per liter. At yan ay yung almost 100 pesos na presyo ng diesel ay napakataas pa yan given na ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka ngayon nakakalungkot. Dito nga ako sa Laguna ay 17 pesos ang presyo ng palay. Compared doon sa binabanggit ng Department of Agriculture na bumibili sila ng 27 to 30 pesos per kilo. Pero sa realidad, ito mismo galing sa mga magsasaka natin na ito yung ongoing na presyo ng palay dito sa Laguna mismo. So nananawagan tayo doon sa binabanggit ng Department of Agriculture ng NFA na namimili sila ng 27 to 30 pesos per kilo. Ganun din yung patuloy yung aming panawagan ng pagpapasura sa excise tax at saka yung value added tax at para sa long term ay yung pagpapasura sa oil deregulation law na kitang-kita na natin na itong batas na to ang dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng langis dito sa ating bansa. At pag pinag-usapan natin ang langis ay hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ang issue ng pestisidyo ng fertilizer dahil ngayon pa lang ay umaabot na sa 2,800 ang isang bag ng fertilizer. So yun lahat yung isang napakalaking sangkana naman para akong magtatanim pa ba ang ating mga magsasaka. At hindi lang yan ang kinakaharap ng ating mga magsasaka, Ms. Justin, yung matinding El Nino na binabanggit na kakaharapin ngayong darating na mga susunod na mga buwan. At dahil dyan ay, nag-predict ang USDA, no? United States Department of Agriculture na maaring aabot sa 5.1 million metric tons na bigas na naman ang aangkatin ng Pilipinas. At ang issue na yan ay given na nasa gera, no, nasa krisis ang buong mundo, may maaangkat ba tayong ganyan kalaki, no? Given na ang mga exporting countries ay tiyak mararamdaman din nila yung napakataas na presyo ng langis at the same time ng abono at pestisidyo at mismo yung China kung saan doon tayo nag-i-import ng fertilizer ay nagbanggit na hindi siya mag-export ng fertilizer para ma-ensure niya na yung hawak nilang fertilizer ay magagamit nila sa kanilang production ng palay. So ito yung challenge sa gobyerno kaya nga tayo nananawagan ng may mga predictions na mga ganyan, no? Ay dapat ang gobyerno ay gumagawa na ng immediate action, no? Immediate action, hindi yung kapag nandyan na yung mga problema ay saka pa lang siya magkukumahog ng mga saan siya kukuha ng pondo, ano yung gagawin niya. Kundi ngayon pa lang ay i-ensure na niya dapat na lahat ng mga dams, na tubig sa dams ay i-ensure niya na magagamitin sa production ng palay ng ating mga magsasaka. At the same time ay pantuloy yung aming pananawagan ng kontrolin ng presyo ng abono at pestisidyo, binhi, no, at ang yung pinaka panawagan namin ay yung tulong para sa production subsidy ng ating mga magsasaka. Hindi na lingid sa ating kaalaman na bago pa man yung gera sa Middle East ay umaabot na sa 60,000 hanggang 70,000 yung cost of production ng ating mga magsasaka. Higit lalo tumaas ngayon kaya nga makatarungan yung panawagan namin ng 50,000 production subsidy sa 3 million farmers, no, na nagtatanim ng palay. At kung tatanungin ng gobyerno kung saan kukunin yung 50,000 pesos per farmer times 3 million farmers, aabot yan ng 150 billion pesos, ay meron sa pondo ng 2026, meron 200 billion na unprogrammed fund. So, nananawagan tayo sa gobyerno na gamitin yan para sa pagpapalakas sa ating production sa pamamagitan ng
Farmers Production Subsidy para ma-ensure na yung binabanggit ng USDA na 5.1 million metric tons na tinatayang aangkatin natin ay hindi tayo aabot doon, no? Ma-ensure na lalaki ang production ng ating mga magsasaka